Eto na para magkaalaman na mga kapatid, pinatawag daw ng Presidente o Pangulong Marcos ang Chinese Ambassador na si Wang Xilian dahil lubos niyang ikinababahala mga kapatid o nakakabahala daw yung gentleman's agreement ni Duterte at saka ni Xi Jinping kung totoo man yan. No? Kaya pinatawag niya na si Wang Xilian para malaman niya kung totoo ba talagang nagkaroon ng agreement. Dahil dalawa yung lumalabas na kwento mga kapatid eh. Unang-una sinabi ni Harry Roque, nagkaroon daw ng gentleman's agreement dati si Duterte sa si Xi Jinping. No? Usapang lang 'yon, usapang magkumpare lang mga tol. Pero wala namang ano 'yon, no? Wala namang dokumento at wala namang kasulatan. Tapos after isang linggo mahigit mga tol ay pinabulaanan naman 'yon, no? Pinasinungalingan naman 'yon ni Attorney Panelo at si dating Pangulong Duterte daw mismo ang nagsabing wala daw naganap na gentleman's agreement. So, tayo mismong mga Pilipino, mga tol, nalilito eh, no? Hindi natin alam kung ano ba tong mga to, pinaglololoko ata tayo nila eh, no? Meron ba talaga o wala? Well, anyway, ito papanoorin natin mga kapatid mula sa News 5 everywhere, yan no? PBBM sa gentleman's agreement ng Pilipinas, China sa West Philippine Sea. I am horrified. Yan ang sabi mismo ni President Duterte, ni PBBM mga kapatid. So bago natin ito simulan, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe sa News 5 at syempre kung dito ko, bago ka pa lamang sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Horrified o lubos na nababahala. Ganyan ilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang reaksyon niya sa sinasabing gentleman's agreement ng Duterte administration sa China kaugnay ng West Philippine Sea. Aalamin niya raw kung totoo ito kaya ipinatawag niya si Chinese Ambassador Wang Xilian. Kasi hindi natin malaman kung totoo ba talaga o hindi di ba? Si Roque, sinasabi niya totoo, nagkaroon daw talaga at kaya niyang panindigan yun. Tapos sinasabi naman ni Panelo, hindi daw totoo yun, sinungaling daw ang nagkakalat nun mga tol. Nilaglag si Roque, no? Tapos sabi rin daw mismo ni Duterte, hindi daw totoo yun at wala daw nangyaring gentleman's agreement. So lahat nalilito mga tol, di ba? Pero tuloy natin. Sabi naman ng China, hindi daw tumutupad ang Pilipinas sa pangako o di ibig sabihin sinasabi ng China meron daw talagang pangako yan. No? So alamin natin yan mga tol. Sa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Ganito sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos ang sinasabing gentleman's agreement na pinasok umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng usapin sa West Philippine Sea. Sa panayam ng media kanina sa dinaluhan niyang town hall meeting, giniit ng Pangulo na wala siyang alam sa sinasabing secret agreement. Wala naman daw kasing nagsabi sa kanya ukol dito nang umupo siya sa Malacanang. At kung meron man mga kapatid, no, so kung totoo man na talaga nagkaroon ng agreement, kasi hindi natin malaman kung totoo ba talaga o hindi kasi sinasabi ni Duterte hindi daw totoo. Sinasabi ni Roque totoo daw. Sinasabi ng China may hindi daw tayong tinutupad na pangako. Kung totoo man yun mga tol, wala naman kasi siyang kasamang dokumento, walang pinirmahan. So hindi siya nakabind no, sa mga susunod pang presidente mga tol. Pero kung totoo man, ano-ano pa ba ang mga naipangako? 'Di ba? Bukod doon sa hindi magdadala ng building materials o repair materials kasi 'yun ang sinasabi ni Roque, 'di ba? Kaya daw nagagalit ang China, kaya daw tayo binobomba ng water cannon dahil ang kasunduan daw dati ni Duterte at saka ni Xi Jinping ay pagkain at tubig lang daw ang dadalhin. Isang barko lang ang papasok at walang kasamang media. Na yung mga ganong kasunduan parang alam mo yon, parang pumayag na tayo mismo na oo inyo yan at humihingi lang kami ng permiso, ano ba ang inyong mga suggestion o ano ba ang inyong mga request na aming gagawin. Parang ganon mga tol 'Di ba? So kung totoo man yan mga tol, ano-ano pa ang mga naipangako na hindi pa natin nalalaman mga kapatid. Kaya tama yon ay pinatawag na ni BBM si yung China Ambassador. Ang
problema pa. Magkakaiba raw ang tono ng mga opisyal ng sinundan niyang administrasyon. 'Di ba? From the former administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang opisyal dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is and we should honor it. Yeah. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Nauna nang sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na bahagi ng Gentleman's Agreement na tanging food at water supplies lang ang pwedeng dalhin ng Pilipinas sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang pinipilit lusutan mga tol ng mga pro-China. Yan ang pinipilit nilang lusutan. Pero malinaw daw ang posisyon ng kanyang administrasyon. But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap sigurong sundan yung ganyang klaseng agreement. Biruin mo sarili mong exclusive economic zone, hihingi ka ng permiso, 'di ba? Hihingi ka ng permit, no? Magpapasok kami ng 2 barko, magdadala kami ng repair materials, 'Di ba? Yung pagpasok mo dun sa kasunduan na sinasabi nilang status quo, walang gagalaw, walang kung ano, 'di ba? Kahit saang anggulo mo tignan mga tol, pang sariling interes lang mga tol, hindi siya interes ng Pilipinas, Interes lang ng nakaupo yun, no, para hindi siya magkaroon ng matinding problema. Ayaw niyang humarap sa problema na ipagtanggol yung bansa niya mga tol. Kapag ang presidente mga kapatid nahaharap sa hamon ng pananakop ng ibang bansa mga tol, at ang tangi niyang gagawin mga kapatid, hindi niya ilalaban yung bansa niya at bagkos magpapaalipin na lang siya at susunod sa kung ano man ang mga request at kung ano man ang mga question o suggestion o kung ano man ang mga rules na gustong ipatupad ng nananakop na bansa. Pang-iwas problema niya lang yun eh. Niligtas niya na lang yung sarili niya mga tol. Sa totoo lang oo, walang kaguluhan, walang tensyon mga tol. Pero anong kapalit? 'Di ba? Sinasakop tayo. 'Yun ang kapalit nun. And sooner or later kapag nasakop tayo ng tuluyan, magiging alipin din naman tayo ng mga dayuhin 'di ba? Kailan ka nakakita mga kapatid ng sinakop ka tapos maayos ka? Aalipinin ka ng mga mananakop syempre. Nangyari na sa atin dati 'yun eh. Kaya ipinatawag na ni Pangulong Marcos si Chinese Ambassador to the Philippines Wang Shilian para siya na mismo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing kasunduan. Mangyayari daw ang pulong sa pagbabalik ng ambassador sa Maynila mula Beijing. Sino ba talagang kausap? Anong pinag-usapan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So sikretong ginawa lahat ito. Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Nang tanungin kung may plano rin siyang kausapin si dating Pangulong Duterte tungkol dito, We are talking to his former officials. Maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Wala, hindi rin sila magkasundo-sundo 'di ba? Yan si Roque, pinasisinungalingan ni Panelo. Pero si Roque todo pa rin. No, pinapanindigan niya yung sinasabi niya, kaya saan sila lumilihis mga kapatid? Doon sila lumilihis mga kapatid, doon sila pumupunta sa mga mga issue na ayaw na rin natin pansinin niya tungkol sa pulburon-pulburon. Ayaw na natin masyadong intindihin pa yung mga ganyan mga bagay 'di ba? Kailangan muna nila talaga na patunayan yun kasi yung mga ganung issue nila, pansariling interes na lang nila yun Tapos pagdating sa mga national issues, wala naman silang problema, wala naman silang wala naman silang kibo Binabaling nila yung mga issue mga tol sa kung ano-ano mga problema na noon pa naman din kinakaharap ng bansa kahit naman yung administrasyon na sinusuportahan nila hindi rin naman nalutas yun Kawalan ng trabaho, maliit ang sahod, 'di ba? Mahal ng mga bilihin, problema na rin naman natin yan noon pa 'di ba? Yan yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. itinanggi naman ni Roque na sikreto ang agreement. Isinapubliko na raw ang kasunduan noon at walang-wala raw anumang teritoryo ng Pilipinas ang nakompromiso sa kasunduan ng China at Pilipinas. Yun ang paniniwala nila, walang nakompromiso, 'di ba? Yung tipong pumayag tayo sa rules ng China, pumayag tayo na hindi tayo magdadala ng repair materials. 'Di ba? Nakompromiso natin yung teritoryo natin, bakit?
Kasi kapag hindi mo dinala ng repair materials yung BRP Sierra Madre, masisira yun, mabubulok yun, guguho yun. Ano magiging resulta nun pag gumuho yun? Alam nyo na. Papasok dun yung China at hindi na tayo makakalapit dun. O hindi ba mako-compromise yung ano natin dyan, yung claim natin? At ganun din sa iba mga tol. Kung hindi lang dito sa kung hindi lang dito sa Ayungin Shoal kasi sa lahat ng lugar dito sa West Philippine Sea bantay sarado ng China mga tol na talagang tinitindigan nilang kanila yan Kahit nalabag sa batas, no, kahit na hindi kinikilala ng UNCLOS. Pero wala bulag-bulagan yung mga pro-China mga tol. No, sinong ini-interview nila? APCO? APCO, Association of Philippines and China's understanding. Mga Chinese din yung mga yun Well, unang-una wala pong sekreto dyan. Inanunsyo publicly. At yung agreement po ay para nga parehong partido, China at Pilipinas, ay rerespetuhin ang status quo. Walang bagong dagdag sa mga installation, walang gagalaw. Kaso nga, Ari Roque, pinapasinungalingan na nga yan ng amo mo ni Duterte. No? Sinasabi na nga ni Attorney Panelo, walang gentleman's agreement. Sinasabi na nga mismo ni Duterte, walang naganap na gentleman's agreement. So sino nagsasabi sa inyo ng totoo? Ikaw o si Digong? At dahil nga po dyan sa kasunduan na yan, wala pong nawalang teritoryo sa atin. Kaso sabi nga ni Digong, wala naman daw kasunduang naganap. Di ba mga tol? No, isipin mo, sinasabi mismo ni Digong, si Duterte mismo nagsasabi, wala daw kasunduan, walang gentleman's o for any gentleman's agreement o walang agreement na naganap, walang kasunduang naganap. Sinasabi ni Panelo, wala daw kasunduang naganap. Tapos sinasabi ni Roque, hindi daw to sikreto, ito daw ay naisa publiko, itong kasunduan na yan, walang gagalaw. Sino ba papaniwalaan mo, si Duterte o si Roque? O pareho lang silang naglolokohan mga tol, no? So eto mas maganda, no? Pabuntahin ni PBBM si Chinese ambassador. At kung ano ang sasabihin ni Chinese ambassador, ewan ko, paniniwalaan din natin yung sasabihin ng in-check na yan, no? Wala pong sinurrender na soberenya, wala pong sinurrender na sovereign rights. So kung meron man, sana sabihin ni PBBM. Si dating Chief Presidential Galit na galit ang akla. Legal Counsel Salvador Panelo naman na dati nang iginiit na walang gentleman's agreement, hindi raw lalapit sa Malacanang. Tila nagpasaring din siya sa nagpalutang ng kasunduan. Hindi naman ako magre-reach out. What do I have to reach out for what? Kung sila nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig sa Naikinig sila dun sa isang tao na mahilig gumawa ng kwento Ari Roque kasi mahilig ka pala gumawa ng kwento Biruin mo kahit si Harry Roque tablado na sa sa poder ni Duterte mga tol. Sabi ganun ni Panelo, bakit naman ako magre-reach out? What do I have to reach out for? Kung sila ay nakikinig, sinabihan na nga namin na wala. Sanabi na nga nila wala daw nangyaring kasunduan. Nakikinig sila doon sa isang tao. Sino ba yung tao na yun mga tol? Wala namang ibang tao na nagsabi nun kundi si Roque lang di ba? Nakikinig sila doon sa isang tao na mahilig gumawa ng kwento, di ba? Tapos yun ang panay yun ang na ini-interview doon sa SM, ano ba yun? Sunshine ba yun? Di ba? Mahilig pala gumawa ng kwento Laglag na naman, no? gumawa ng kwento. It's their own lookout. Tsaka sila lang nga mismo nagsasabi na hindi sila sigurado. So if you're not sure of any circumstance, you don't make any reaction. Matatanda ang sunod-sunod ang panunutok ng laser at pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Alam nyo na mga tol si Panelo nagsabi yung isang tao daw mahilig gumawa ng kwento Hindi na natin pala kailangan pakinggan yun no? For entertainment purposes na lang kung bakit natin siya pinapakinggan minsan no? Pero sabi na nga mismo ni Panelo sa kasabi daw ni Duterte no? Hindi daw totoo, wala daw nangyaring kasunduan. Nakikinig kasi tayo sa isang taong mahilig gumawa ng kwento na nakasakit pa ng ilang Pinoy personnel.
Ginigiit ng China na Pinoy ang mahilig mangudyok ng gulo. Ito ay kahit pa ang lahat ng aktibidad na ito nangyari sa loob mismo ng sarili nating teritoryo. Piruin mo no, sa loob ng teritoryo natin, inuudyokan natin ng gulo ang China. Baliktad no? Baliktad ang utak eh. Nagbabalita mula sa frontline. Alright mga kapatid. Maricel Halili. Ikaw anong masasabi mo dito sa video at balitang napanood natin? No, minsan mga kapatid yung mga ganitong sitwasyon, no, minsan ginagamitan talaga natin ng dapat pag-aanalisa di ba? No, sino ba nagsasabi ng totoo sa kanila? O yan pinagmamatuwid na ni Panelo. Sinabi na ngang wala di ba? Nakikinig kasi kayo sa sa isang taong mahilig gumawa ng kwento. Meaning mga kapatid, tablado na si Roque, di ba? Tablado na si Roque no, sa kanila. So kung ano man ang sinasabi noon, wala na talagang saysay. Siguro pinaplastic na lang siya doon pag pumupunta siya doon sa mga prayer rally nila. O sige, salita ka sa stage, bilisan mo lang Ganun na lang mga tol. Pero ito lang, no, lagi niyong tatandaan, hindi kayo dapat sumusuporta o nagiging tagasunod mismo personal ng mga politikong yan mga kapatid. Kay Marcos admin pa yan, Duterte admin mga tol. Dapat kung ano lang yung ginagawa nilang mabuti, kahit na ano pang puder niyan, dilawan, pula, green, asul, kahit ano pang kulay niyan, kung maganda sa bansa, suportahan. Kung hindi, mga tol, yun ang dapat nyong pinapansin. Yung iba kasi sa inyo mga tol, yung iba hindi sa mga hindi pro-China. Yung iba kasi, no, di bali nang maging pro-China, di bali nang mabaliwala ang bansa, basta ang gusto nila suportahan nila yung susuportahan nilang kandidato. Mali naman 'yon mga tol, no. Well anyway, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.